Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, IPPO ginatutukan ang posible paggamit sa pila ka politiko sang armado nga grupo sa nagahilapit nga eleksyon. Mga pusil nga nakuha sa lalaki nga naaksidente sa haro hindi rehistrado, gingamit nga salakyan nakarehistro sa isa ka SB member. 3 ka suspect sa pagtiro patay sa isa ka pastor sa Pavia, Iloilo na kuhaan sang CCTV. 19 ka empleyado sang Negros Occidental LGU nagpositibo sa paggamit sang ilegal nga droga. Spaghetti wire-free nga kalye real sa Iloilo City gindayaw sa mga Ilonggo. World premiere sang My Ilonggo Girl ginbantayan sa mga Ilonggo. Mga pagkaon kag matahom nga lugar sa Iloilo City ginpasalida. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan. Posible paggamit sang pila ka mga politiko sang armado nga grupo sa eleksyon ginatutukan sang IPPO. Sa lakyan nga gingamit sang naaksidente nga negosyante nga nakuhaan sang armas nakarehistro sa isa ka SB member sa Dumangas. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mas ginpahugot pa sa karon sang Iloilo Police Provincial Office ang ila monitoring sa mga politiko sa probinsya sang Iloilo. Ginatutukan sang kapulisan ang posible paggamit sa mga ini sa mga armadong nga grupo subong nga eleksyon. Nag-ubragi kita dayon sa nagagigo sini nga lihok para nga ma-prevent ang whatever nga eventualities nga pwede mahimo no sa mga ginatawag naton nga paggamit sa mga armado sini nga mga tao. Ini matapos ginpahayag sang hepe sang Iloilo City Police Station 9 nga nagkadto ang Vice Mayor sang isa ka banwa sa 4 distrito sang ginaresto si Ryan Anthony Soliva nga nakuhaan sang 3 ka hindi rehistrado nga mga armas, magazines kag mga bala sa haro sang Domingo, Enero 12. Pila ka oras ang nagsugod ang election gunman. Siling man sang Iloya, according sa iyang mother, is a close friend lagit niya. Naligin suportahan lang niya iyang ambiyan ng bisitahan niya. Ito na biguro nag-asman sang help nga kantuan si Walter Kabalo. Natukiban man sa kapulisan nga nakarehistro kay Dumangas SB member Zaki Derequito ang salakyan niya gingamit sang suspect. Sang ginpakigangutan sang news team si Derequito, gintuad sini nga iyaman gid sa unang salakyan. Apang ginbaligya niya ini kay Soliva sa Disyembre 24, 2024 matapos ginpost sa social media. Hindi kuno sini personal nga kilalang suspect kag may nauyatan ini nga deed of sale. Posible kuno nga wala masaylo sang suspect sa iya pangalan ang registration sang salakyan. Nakibot gid ako sir, pagaling kay natabo na ang natabo. Wala man ako na worry or nakulbaan kay balan ko may ginakaptan man ako nga papel nga maka-prove man niya nga wala ko sala. Hindi ako involved sa muna. Samtang, sa pagpakikistorya sang pulis sa Iloy sang sospek, wala ini nagapati nga ginapanagian sang iya bata ang mga narecover nga armas. Si Soliva, ang anay man gindakop sa Butuan City sang 2018 kag nakuhaan sa mga armas kag granada. Accordingly sa iyang mother na dismiss naman po atong kaso. Wala na nagatubang sa news team ang sospek. Ginpasaka na ini sang kaso nga paglapas sa Comelec Gunman kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. 3 ka ginatudlo suspect sa pagtiro patay sa isa ka pastor sa Pavia, Iloilo na kuhaan sang CCTV footage antes kag pagkatapos sang krimen. Si John Sala nakatutok, exclusive. Kilala na sang Pavia Municipal Police Station ang 3 ka mga lalaki nga ini nga nakuhaan sang CCTV footage antes kag matapos ang pagtiro patay kay Douglas Hoover, ang pastor kag veterinaryan nga gintiro sa sulod mismo sang iya salakyan. Sa
Sa unang laragway halin sa CCTV footage, nakita na tatlong nga nagahulat sa biktima sa intersection sa barangay Pagsangaan nga padulong sa barangay Anilaw, Pavia. Ang mga ini ang may dala nga duwa ka mga motorsiklo. Ang sunod nga laragway naman ang kuha sang isa pagid ka CCTV sa barangay Anilaw. Makitaan nga nagapalagyo ang tatlo ka sospek pabalik sa intersection kag nagliko padulong sa barangay Tigom. Nagapati ang Pavia MPS nga nagsakay sa salakyan sang biktima ang isa sa mga sospek kag nag-angkas lang sa isa ka motorsiklo matapos ang krimen base man sa pahayag sa mga saksi. Ang nangyari lang po sa isang bridge na malapit na sa sa scene of the incident, hindi na po nakita ng mga CCTVs natin because the CCTVs were around at least mga 80 meters away from each other. Tapos gabi na po nangyari, so hindi na po malinaw yung pero within that location nakita alam po namin na doon po sumakay yung yung suspect. Una naging pahayag sa kapulisan nga third party kag negosyo ang ginatutukan nga motibo sa krimen. Apang suno sa Pavia Police, may mga nakitaan sila nga papeles, financial transactions kag mga mensahe nga nagapakita nga posible angot sa investments kag networking ang motibo sa krimen. Meron po tayo nakita doon na worth 6 digits sa transaction. So malamang na utang yon, na inutang yon kasi wala naman po talagang ganun na pera si pastor. Hindi ka naman po kikita ng 6 digits sa pagiging animal technician. Sa messenger niya na meron siyang online networking or kumbaga online trading. Pasalig naman sa Pavia MPS nga mapasaka ng kaso batok sa mga sospek subong nga simana. Apang nagapati ang kapulisan nga magluwas sa tatlo, may ara pa sa mga yara sa likod sa krimen nga posible nagsugo lang sa mga sospek. Nagpasalig ba ng Police Regional Office 6 nga isolated case lang ini kag wala sang gun for hire group sa rehiyon. So far, wala kita dapat kabalakan when it comes sa gun for hire nga ginahambal nila. It's because nga wala kita gun for hire group nga nag-exist diri sa Western Visayas. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamogid nga salamat. 19 ka mga empleyado sa Negros Occidental Provincial Government nag-positibo sa surprise drug test. Nakatutok ay Ling Pedreso. Ito ang importante, kaya nga wala ka gagamit. Biskan din kaya mag-apply, wala ka kulba. Kung employee ka, ma'am, ng malikaw gid ma'am sa mga drugs, ma'am eh. Malikaw gid sa drugs kay tungod nga serbisyo ka sa gobyerno. Nagapati Sanday Jose kag Smiley nga wala sang dapat nga kakulbaan sa random manokon surprise drug test anuman nga oras kung wala ka man lang nagagamit sa illegal nga droga. Importante suno sa ila nga yara sa maayo nga kondisyon ang lawas kag paminsaron samtang nagatrabaho. Nagwa sa resulta sa drug test nga ginpatigayon sa 1,800 ka mga empleyado sa Kapitolyo sa diin day 19 ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga. Lakip Sanday Jose kag Smiley sa mga nagnegatibo. 1,100 sa ginpaitalom sa test ang assign sa sulod sa Kapitolyo, samtang 700 naman ang gikan sa government hospital sa probinsya. Sa day 19, 3 regular employees, 7 ang job order employees, samtang 3 ang contract of service employees, kag 6 kagwardya sa pribado nga security agency nga nakakontrata sa Kapitolyo. Naman positive. And then wala naman natin renew ang aton ng mga job order, casual and COS na nag-positive. Ang 3 ka regular employees nga nagpositibo, iga pa idalom pa sa confirmatory test. They can opt to undergo rehabilitation. Now, if they want to be reinstated, otherwise, hindi na sila namin i-reinstate and we will file a case for misconduct. Nagpasalig ang probinsya nga masugot pa ang monitoring sa aktibidad sa mga empleyado. Upod Garuwa Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, paghawan sang mga kable kag wire sa Kalyerial gindayaw sa mga Ilonggo. Mga overhead wires sa bilong nga syudad, plano ubuson kakas ang LGU. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagalaylay kag nagasilinampod nga wire sa mga poste.
Ini ang pila nakatuig nga sitwasyon sa Calle Real, Iloilo City. Kag ginareklamo sang pila ka mga Ilonggo, bungod balaw ay lantawon kag may peligro pa nga dala sa publiko. Apang subong nga 2025, spaghetti wires no more na sa nasambit nga dalan kung sariin makitaan ang katahom sang heritage sites sa lugar. Hindi lang Ilonggos ang nagdayaw, kundi pati man ang netizens sa iban nga rehiyon. Nalipay ang 47 anyos na nga vendor sa Iloilo City nga natigayo na nga matiluan ang nagasablag nga wire sa nawong sang syudad. Subong namin nagidya kay nag-awa na yan mo. Ano man do mga layan nga luy-luy lang tanan. Nakabig naman sang estudyante nga si John nga dako ini nga bulig sa turismo sang syudad. Mas dami kay amuman kay damo po nibang turista sa bunga kadto di mas doon nag-enhance pagit ang beauty sa Iloilo. Kapin pa din nagyang bahan subong. Enero 2 subong nga tuig sang ginsuguran sang Iloilo City LGU ang pagpangbaklas sa mga wires santo sa ordinansa sang syudad sa tunga sang pila ka extensions nga ginahatag sang LGU sa telecommunication companies. Ginahingagaw kakasang wires sa downtown area antes ang highlights sang Dinagyang Festival. Magluwas sa Calle Real, plano man sang LGU nga limpyuhan ang mga wires sa iban nga dalanon sa syudad kaangay sang Diversion Road. Kahapon, nagsapol ang alkalde sa Public Utility Company sa pagpanghawan sa wires sa Diversion Road kag naghatag ini sang tubtob sa katapusan sang Abril sa mga kompanya nga maklear ang ilang mga wires. Ang ako lang gustuhan ay ang gatabok lang bala nga halin sa isa dalan patabok sa pihak kay ti kun ga-drive ka kitaon mo daw may mga halayan las tubangan mo ikalaw ay Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mapong sa world premiere sang My Ilonggo Girl kung saan hindi makita ang matahom nga mga lugar kag manamit kapagkaon sa Iloilo City ginbantayan sang mga Ilonggo. Nakatutok Tess Ordales. Umpisa pa lang sang 2025 pasabog na ang dala sang GMA Network. Sa pagdulong sang newest romantic comedy nga magapakilig, magapakadlaw ka magapabilib sa mga tumalanaw, ang My Ilonggo Girl nga ginabinahan sang star of the new gen nga si Jillian Ward. Siyempre, mangod Ilongga si Jillian sa iya role bilang Venice and Tata, kag diri mismo sa City of Love ginkuha ang pila ka scene sa Kapuso series. Wala nagpaulihi ang mga Ilonggo kag ginbantayan gid ang world premiere sini kagabi sa GMA Prime. Ang magpakaisa nga Carl kag Tintin ginhulat gid nga mag 9:35 para malantaw ang serye. Ever since ang prima donna pa lang siya, idol ko na sa tapos ang nag-up na ako gadali ka magpuli kay gusto ko maglantaw sa My Ilonggo Girl. Discussing olang i-love team siya bagay siya subong nga si Michael Siger. Bagay na bagay siya. Hindi lang mga Ilonggo kundi mga bagudnon nagtutukman. May iban nga naglantaw sa serye online. Magluwas sa aktual nga hiligay online sa ginhambal sa mga karakter, ginpakita man ang Dinagyang Festival. Matahom nga mga lugar sa syudad, kag syempre manamit nga mga pagkaon, bagay nga makabuligid sa turismo suno sa alkalde. I'm very happy with that. No? As a matter of fact, I posted it in my Facebook. No? Kaya tiga-support ako sina. Kita yung Ilonggo, makakuhan kita ma-proud kita. Kasong kagwapa kita kay Jillian. Samtang, mas naging exciting man ang GMA Afternoon Prime sa pag-umpisa sang prinsesa ng City Jail na ginabinahan ni Sofia Pablo kag Allen Ansay. Lantawon ta mga kapuso ang mga inagyan ni Princess sa Pagumbayan City Jail. Ano pala ang koneksyon niya sa karakter ng Beauty Gonzales kag Denise Laurel na pareho nga napreso kag pareho man nga nagabusong. Bantayan 3:20 p.m. ang prinsesa ng City Jail. Tess Ordales, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, presyo sang uga nagsaka sang 50 tubtob 100 pesos kada kilo sa mga merkado sa Iloilo City bangod sang maiwat nga supply tuga sang pagulan-ulan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Haro Big Market sa Iloilo City. Zen? Jerk na batyagan sa mga konsumidor ang pagmahal sa mga balaklon. Isa na diri ang pagtimbuok sa presyo sang dried fish sa mga merkado.
Talalupang doon ang paghulag sang presyo sang uga o kun dried fish diri sa Iloilo Central Market. Sa baylo nga mangin mabakal ang uga, pagkatapos sa mga pagtililipon sang Disyembre, ilisipon na lang ang nagabakal bangod sang tuman kamahal. Si Angeli nabatyagan gid ang kamahal sang uga, gan ibilang Iloy nagadiskarte ini kung paano makakinot ilabi na nga halos nagsalaka ang presyo sa mga balaklon. Kung sa magutan, imbes nga duwa, isahon lang anay para at least may makita kag may madamil siya. Ang iban, bisan ano kamahal sang uga, nagabakal gihapon apang kalabanan pasalubong sa iban nga pungsod, pareho kay Manang Josie. Nagbakal ini sang 1 kilo nga dried pusit nga dalon sang iya bata sa Saudi Arabia. May kami mahimo, matukos na din lang sigano nga wala ka mangyapon. Kanon? Yara sa 50 tubtub 100 pesos ang ginsaka sa presyo sang uga, subo nga semana. 1,400 pesos ang kilo sang dried pusit. Danggit, 1,000 pesos ang kilo. 900 pesos per kilo ang boneless sapsap. Pinakas, 600 pesos ang kilo. 480 pesos naman, tubtub 650 pesos ang balingon, depende sa klase. 480 pesos naman ang kilo sang kalkag. Sunod sa mga manugbaligya, maiwat ang supply sang uga bangod sa maulanon nga tiyempo, dugang pa nga wala sang nagapangisda bangod sa closed fishing season sang Visayan Sea. Maiwat subong konsistansya kay ginulan-ulan tapos off-season pa. Amo na nga do nagtaas-taas gamay ang mga isda. Dirt, sunod sa mga negosyante, lauman sa mga manugbakal ang paghagan-hagan sa presyo sang uga sa summer season pa. Igalif naman sang BFAR ang fishing ban sa masunod nga bulan. Dirt? Madam Ugid, nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mapuso tatlo naman kay mga empleyado sa Bacolod City LGU ginaimbestigaran bangod sa ginapasuni pagpangilkil kag pagpabayad para sa pagproseso sang pila ka dokumento. Yaring balita nga itong gintutukan. Bangod sa pila ka kaso sang pagpamekes ng business permits sang nagligad niya tuig, maskin pahugot subong sang business permits and license division sang syudad ang proseso. Apisar maidid, maskin padali na sa bulig sang teknolohiya. Ang ini nga business owners, naandaan nga sila gin mismo ang maproseso para makasigurado. Yes, ako lang yung ma-process. Personal ko man business mo, so that's why ako na lang ma-process. Kag I can save. Follow it up on your own and do not go to a fixer because the fixer sometimes delayed. Apang may ibang gihapon nga nag-aagi sa fixers para makadasig kuno sa proseso. Kasubong na lang sang natabo sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kung sa diin may ginireklamo nga fixer nga ginapasuni nakabaton sang 40,000 pesos. Wala na naghatag sa detalye ang City Legal Office apang ginkumpirmar sang talatapan nga giniimbestigaran ng regular nga empleyado. Informal charge na naman kay tungod involved sa anomalya sa pag-process ng mga business permit. May period to file an answer sa formal charge na ginpagwa ni Mayor. Because we already have a banning, we could not suspend na. Sa Treasurer's Office, ginibisigaran ang isa kakaso sang fixer nga ginapasuni nakabaton sang kapin 12,000 pesos. Magluwas diri, ginapadalman man ang ginapahayag pagpangilkil sa isa ka empleyado sa idalom sang CDRMO. The same with sa Treasurer's Office. Sige-sige na nga itong investigasyon basta mapalabot di sa City Legal Office, in-action natin na. The same sa DRRMO, may mga development kita sa AX, may mga development kita. All of this report will be submitted to the City Mayor. Sa pagtuhaw sang fixer, nagalaom ang pila ka empleyado nga matap na ini kag mapanabat ang embolbado. Na korupsyon, wagid masakit sa puso ang korupsyon. Ang kuhan ka lang, low profile ka lang, steady ka lang yan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, on Western Visayas. Mga fetus nga nasapuan sa DENR compound nga ginapatihan kapid, posible ginpa-abort suno sa kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto.
Diri sa SOFA sa opisina sang Research Section sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, nakita ng isa ka fetus kahapon sang aga. Pila ka metro sang antad, nasapuan pagid ang isa ka fetus sa garden nga ginabanta yara sa 20 weeks old. Ginkakibot sang pila ka empleyado sa talatapan ang pagkasapo sa fetus nga ginapatihan kapid. Natabuan naman nga wala naga-function ang CCTV camera sa ahensya. Basti wala lang matulupang dan, may ara dira nga nakasulod bala sa amon nga office nga dira siya basi na alangan o kung basi may internal man kami nga personnel nga wala lang kami kabalo. Ginpreserba na ang duha ka fetus sang Iloilo City Forensic Unit agud magamit sa investigasyon sa pagtumod sa iloy sang fetus. Kay ti basi may progress sa investigation kag may lead kita sa identity sang mother kag ang fetus is kinahanglanon pa naton. Sunod sa kapulisan, posible nga ginpa-abort ang fetus kag natabuan nga nangita sang comfort room ang babae kag naalangan. Padayon ang investigasyon sang ICPO Women and Children Protection Desk agud makilala ang iloy nga nagbilin sang fetus. Upod kay Hans Desierto, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso drivers ang auto nga nang salakay sa mga flower pot nga nagaserbe barrier sa diversion road sa Iloilo City ginrekomendar nga kakasan sa driver's license. Ginpadala na sang Land Transportation Office Region 6 ang rekomendasyon sa LTO Central Office nga i-revoke ang lisensya ni alias Dan. Ini matapos ginpahayag sini nga yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon sang matabo ang insidente. Ginahulat na lang sang LTO 6 nga maaprubahan ang rekomendasyon. Una, nag-submit sa diri sang letter of apology ang as a reply sa show cause order. And then sa letter of apology, he admitted nga intoxicated siya. So by that alone, no, makitaan mo na nga he is an improper person to drive a motor vehicle. Kapuso Stars nakisadya sa Sinulog sa Kabangkalan 2025. Mga deboto ni Senyor Santo Niño nakigbahin sa sadsa. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa naandan, nangin sentro sang selebrasyon sang tuigan nga Sinulog Festival sa Kabangkalan City si Senyor Santo Niño. May ginhiwat nga misa nga ginsundan sang tradisyonal nga pagsadsad. Malipayon nga nagasaot kag nagasinggitan sang Viva Senyor Santo Niño ang mga deboto. Initan na ang panamaan sang opisyal nga pagbukas sang 49 Sinulog sa Kabangkalan. Mas nangin masadya kag puno sang duag ang selebrasyon sa pagbisita sa Kapuso Stars sa ginhiwat nga Kapuso Fiesta. Pagwa pa lang ni Matt Lozano nga may dalang harana, wala na napunggan sa audience nga mag-sing-along. Nag-shine naman ang kaanyag ni Kapuso actress Beauty Gonzalez nga ginsulit ang bonding sa fans. Siyempre, kilig is on sang nagwa na Sunday Prinsesa ng City Jail Stars, Sofia Pablo kag Allen Ansay. Sobrang masaya ako at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ulit dito. Happy Sinulog! Sobrang thankful kami kasi talagang ang init ng pagtanggap nila sa amin. Kaya, ayun, sana makabalik pa tayo dito. Grabe po. Super saya. Kasi lagi nga po namin sinasabi, iba talaga mag-perform kapag nakikita mo na masaya rin yung crowd. Yun yung naramdaman namin dito sa Kabangkalan. Alam mo, sobrang masayang-masaya ako kasi first time ko dito sa Kabangkalan at very thankful ako kasi habang tumutugtog ako kanina, lahat sila natutuwa. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, kung ikumpara sa mga nagliligan niya semana, mas mabaskog ang huyop sang hangin. Amihan sa mga apektado ang bugos nga Luzon. Ang amihan ang mabugnaw kag mala nga hangin halin sa Siberia kag mainland China. Apang magluwas dira, may nagaluntad man ni easterlies nga mainit kag mapaang naman. Sa datos sa Metro Weather, may mga lapta-lapta nga ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz kag Iloilo. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sa Pungsod.
Mga kapuso, yari ang mga bakanteng posisyon sa GMA Network nga sarang ma-applyan. Sa mga interesadong aplikante, pwede magpadala ng application letter sa careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, dinagyang mural nangin atraksyon sa mga turista sa Iloilo City. Debosyon kay Senyor Santo Niño, Sentro Sang Taliambong. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Agaw atensyon ang ining 3D dinagyang mural sa Iloilo Esplanade sa mga nagabisita sa City of Love. Nangin atraksyon ini sa mga turista, ilabi na subong nga dinagyang season. Ang grupo nga ini halin pa sa Cagayan de Oro, nagkalit nga magpa-picture sa dinagyang mural. Maganda po, napaka-colorful. Actually, first time po namin makakita ng ganyan. Yung parang yung masyadong festive po yung mood. So first time po siya nakita. So nung nakita namin, nagpa-picture po kami agad. Mga kapuso, nakahibalo-bala kamo nga ang dinagyang mural nga ini ang ginpangunahan sang himbon ukon grupo sa mga Ilonggo artist. Ang mural, kombinasyon sang painting kag sculpture. Tuig 2020 sang ginumpisahan ang Taliambong. Ang hugot sa likod sini, amo ang kasaysayan sang barter in Panay, kag syempre, debosyon kay Senyor Santo Niño. Gusto man namon nga maging unique siya, something exciting and one of a kind nga maproduce namon diri sa Iloilo. So, gipanamdaman gid maayo, parang hindi siya maging boring in the long run. No? Subong ang bisan sino nga nagalabay sa lugar, nagahapit gid kag nagapa-picture sa dinagyang mural. Agod diin man sila dalon sang panahon, ang spirit of dinagyang mapabilin sa ila tagipusoon. Ano po, very proud kasi ano nga po, pinupuntahan nga po siya at ang ganda po sa loob sa tingin na may mga ganitong structure na nagagawa po ng kapwa nating mga Ilonggo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, ululupod na i-celebrate ang Mother of all Philippine Festivals ang Kalibo, Senyor Santo Niño at Atiatihan 2025. Makiati-atihan man syempre ang atong Kapuso Stars. Kilitay kita sa Webes, January 16, 8 p.m. sa Pastrana Park sa aton Kapuso Fiesta kung sa diin magadalas ang kasadya, Sunday Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay, kag Sean Vestaga. Sa Kabangkalan City, be ready nga makita ang mga kandidata sa Miss Sinulog Kabangkalan 2025 nga magpasalida sa ilang beauty, poise, glamour para makuha ang corona. Sa January 16 na hiwaton ang Grand Coronation Night. 7 p.m. kung sa diin, may kabahin sanday Gazini Ganados, Christopher Martin, kag Lexi Gonzalez. Iniimbitahan po namin kayo na manood ng Miss Sinulog Queen Kabangkalan 2025 sa January 16, 2025. Nagaganapin sa KCC Gymnasium at kita-kita po tayo dyan. Ingat! Mga kapuso, paghiwat sang National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo sa Iloilo City nangin mataway suno sa Iloilo City Police Office. Wala sang dalagkong insidente nga nagluntad sa aktibidad sang INC sa syudad kahapon, apang may pila ka mga individual nga naglain ng pamatyag. Malapit 40 ka individual ang ginrespondihan sang Iloilo CDRRMO sa tiyon sang Peace Rally. Nagdangat sa 18,000 ka miyembro ang nagtambong sa nasambit nga aktibidad. Wala kita sing may record nga any untoward incident or insidente nga related sa kalinong kagatawhay naton. Parang nagabuko ng sopryo. Office of Civil Defense nagpahanumdom sa LGU assess ang sitwasyon sa mga residente sa gwa sang 6-kilometer permanent danger zone sang Mount Canlaon. Nakatutok Aileen Pedreso. Humaling January 8, masobra 2,000 ka evacuees nga nag-iistar sa gwa sa 6-kilometer permanent danger zone ang ginkasugtan na nga makapauli sang Lakasilyana kag sang Bagos City LGU. Apang sa pinakauli nga statement, gipahayag ni Office of Civil Defense Under Secretary Ariel Nepomuceno nga bisan sa gwa sang 6-kilometer PDZ.
Kinahanglan gihapon nga mag-evacuate bilang preparasyon sa worst-case scenario o kung liwat nga maglupok ang bulkan. Ang pahayag sa opisyal ang kinkwestiyon sa pila ka local chief executives. Suno kay Baguio City Mayor Nicolas Yulo, nakasugtan sa Sinapol nga ang mga nag-i-stand lang sa sulod ng 6-kilometer PDZ ang magapabilin sa evacuation centers. Rason nga gintugutan nga magpauli ang masobra shin ka mga evacuees. May DRRM Council kami, no? And in that council, isa sa agenda naman was update from FIVOX sa sitwasyon. In that meeting, we asked them ano ang kung pwede na naman mapapuli ang outside of the permanent danger zone. And they agreed. Ini man ang rason sa lakasilya na LGU kung nga agin papauli Manila ang masobra 2,000 ka evacuees. Samtang, ginpahayag naman ni Mayor Yulo nga base sa iya ulihi nga pagpakig-angot sa OCD6, ginpahayag sa talatapan nga nagaserbi lang nga pahanungdom ang ginpagwa nga statement ni Undersecretary ni Pumuseno. Ginatugyan gihapon sa OCD sa LGUs ang assessment sa sitwasyon sa ilang mga nasakupan. Sa pinakauli nga monitoring sa FIVOX, 2 ka beses nga nagbugas ng abo ang bulkan kanaon sa sulod ng 24 oras. Apisal nagapabilin sa Alert Level 3, ginabisuhan sa gihapon sa FIVOX sa mga residente nga manginhanda sa tiun sa emerhensya. Upod kay Roel Bangoy, Aideen Padraso, 1 Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag ibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.